Naniniwala si National Security Advisor Eduardo Año na hindi pa kailangang umaksyon ng militar laban sa mga pogo. Pero ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, habang tumatagal ay mas lalong lumilinaw ang bantang dala nito sa lipunan. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Naniniwala si National Security Advisor Eduardo Año na hindi pa kailangan makialam ng militar para pigilan ang ilegal na operasyon ng mga pogo sa bansa. Paglilinaw ni Año, hindi pa naman daw threat o banta ang mga ito, kundi isang national security concern pa lang ang pagdami ng mga pogo. Ibig sabihin, kaya pa raw ng mga pulis at ibang civilian agency na bantayan ang kanilang operasyon. Ang pahayag na yan ni Secretary Año, kinontra naman ni Senator Win Gatchalian. Malinaw raw kasi na banta na talaga sa seguridad ang mga pogo dahil napasok na raw ng mga sindikato nito maging ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Lalo pang lumakas ang kutob ng Senado matapos madiskubre ang ilang military uniform ng People's Liberation Army ng China sa ni-raid na pogo hub sa Pampanga. Alam rin naman natin na meron tayong issue sa West Philippine Sea. So, importante na i-analyze natin mabuti at pag-isipan natin na mas malaliman itong nangyayari sa Pogo, sa West Philippine Sea at ngayon meron mga nadidiscovering mga military uniform. Sa ngayon, sentro na rin ng investigasyon sa Senado ang mga pogo at may nakahain ng panukala para iban sila. Nauna na ngang nagsabi ang mga security expert na baka magamit bilang Trojan horse o lusutan ng China ang mga pogo para salakayin ang mga base militar sa bansa. Napag-alaman kasing may mga pogo hub na malapit sa Camp Aguinaldo at Camp Crame sa Quezon City. May pogo operations at casinos din malapit sa headquarters ng Air Force sa Pasay at maging sa Sangli Point sa Cavite. Iginit naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na hindi sila nag-issue ng lisensya sa anumang pogo na malapit sa EDCA sites. Hindi rin sila naniniwalang kailangan patawan ng total ban ang mga pogo. If you regulate them properly and they comply, I don't see any problem. Pagka in-outlaw natin lahat yan, tuloy din ang illegal operations. Hindi din po tayo makakakolekta kahit piso. Sayang din po yun. PAGCOR ang nakatoka na i-monitor ang operasyon ng mga pogo. Sa ngayon, 43 na lang daw ang lisensyadong pogo na aktibo ang operasyon sa bansa at linggo-linggo naman daw itong ini-inspeksyon ng PAGCOR. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpahuli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.